Ako si Daniza Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, PBBM kinumpirma na walang kasunduan sa China na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Mall-wide sales at roadworks suspendido pansamantala bilang paghahanda sa FIBA World Cup. Senador Risa Ontiveros suportado ang pagpapalakas sa presensya ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Senador Nancy Binay kwinestyon ng Philippine Bamboo Industry Development Council sa kapabayaan sa industriya ng kawayan. Mga opisyal ng Japanese Railway nagsagawa ng inspeksyon sa NSCR. Philippine Pride John Riubas babandera sa Tokay Athletics Meet. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Mariing itinanggi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na may umiiral na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China na alisin ang BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal. Ito ang buong balita. Matapos ang panawagan ng gobyerno ng China noong Lunes sa Pilipinas na tanggalin ang BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal, madiing itinanggi ni Pangulong Bongbong Marcos na may umiiral na kasunduan na ang Pilipinas ay mag-aalis ng barko mula sa sarili nitong teritoryo. Ang Ayungin Shoal ay parte ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas mula pa noong 1999 at nagsilbing simbolo ng karapatan at jurisdiksyon ng bansa. Ayon sa Pangulo, kung sakali mang may umiiral na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China ukol sa inaasahang pag-alis ng BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal ay hindi niya pahihintulutan ito. Kamakailan lang ay nagpakita na naman ng pangaharas ang China Coast Guard kung saan ito ay gumamit ng iligal at delikadong water cannons laban sa barko ng Philippine Coast Guard. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Kasabay ng pagdiriwang ng pambansang araw ng mga katutubo kahapon, nangako si Senador Robin Padilla na maprotektahan ang karapatan ng mga katutubo. Ang buong detalye sa ulat ni Princess Castro. Ipinahayag ni Senate Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs Chairman Senator Robin Hood Padilla ang kanyang layuning protektahan ang mga ancestral domain ng mga indigenous people o mga katutubo sa bansa. Ito ay matapos magbukas ng exhibit sa Senado para sa mga hinabing salayasay ng mga katutubo. Kaysa rin sa layunin ni Padilla ang ilang mga senador gaya ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Matatandang si Legarda rin ang naghain ng Senate Bill 838 o ang Resource Centers for Indigenous Peoples Act, gayon din ang Senate Bill 839 o ang Traditional Property Rights of Indigenous Peoples Bill na layong mapangalagaan at maprotektahan ang lahat ng kultural na ari-arian ng mga katutubo. Sa kabilang dako, tampok sa naturang eksibit ang mga likhang tela at kultural na kasuotan ng ilang mga komunidad sa Ifugao, Mangyan, Tausug, Yakan at Mandaya. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, idineklara ng Metropolitan Manila Development Authority ang paparating na suspensyon ng mga mall sales at roadworks sa ilang daanan sa Metro Manila na magsisimula ngayong buwan. Ito ay bilang paghahanda sa FIBA World Cup 2023 na gaganap ngayong ika-25 ng Agosto hanggang ika-10 ng Setyembre. Asahan na mula ika-7 ng Agosto hanggang 10 ng Setyembre, pansamantalang ititigil ang roadworks. Dagdag pa rito, hindi rin muna pahihintulutan ang discount sales sa mga malls sa kahabaan ng EDSA pang lugar na apektado ng FIBA World Cup 2023 upang matiyak na ang lahat ng apektadong kalsada ay mananatiling madadaanan. Tinitingnan naman ng Land Transportation Office or LTO ang mga malls na magsilbing distribution center para sa higit 1 milyong plaka na inaasahang maipamahagi ng agaran sa mga hindi pa nakakakuha nito.
Bukod dito, ninais rin ng LTO na magpatupad ng maayos na appointment scheme upang matiyak na matagumpay na maipapamahagi ang hindi pa nakukuhang plaka. Sa tala, nasa mahigit 1.7 milyong plaka ang nananatiling hindi nakukuha sa iba't ibang rehiyon. Kamakailan lang ay nilagdaan ni Ambassador of Japan in the Philippines, Koshikawa Kazuhiko, ang exchange of notes kasama si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo para gawing formal ang grant project para sa Philippine Coast Guard or PCG. Sa ilalim ng Official Development Assistance ng Japan, ang 1.1 billion yen o humigit kumulang 432 milyong piso na gawad ay naglalayong makakuha ng isang makabagong satellite data communication system para sa PCG. Isinaad ng Embahada ng Japan sa Pilipinas na inaasahang mapapabuti nito ang maritime domain awareness at maritime law enforcement capabilities ng PCG. Matapos naman ang pag-rescue sa isang biktima ng human trafficking sa Myanmar, ikinadismaya ni Bureau of Immigration Secretary Norman Tansinko ang muling paglitaw nito sa isang raid operations ng Pogo Company sa Pasay City. Jade Buhoy para sa buong detalye. Lubos ang pagkadismaya ng kalihim ng Bureau of Immigration or BI Commissioner na si Norman Tansinko ang muling paglitaw ng isang human trafficking victim sa Myanmar kamakailan nung ito'y namataan sa isang raid operation sa Pogo Company sa Pasay City. Ayon sa BI, ikinalulungkot nila na ang mga mismong biktima pa ang tumutungo pabalik sa ganitong uri ng trabaho matapos silang salbahin ng gobyerno paalis dito. Ang di ipinakilalang biktima ay nahuling nagtatrabaho sa Pogo Company noong ikaunang araw ng Agosto. Dahil rito, iminungkahi ni Tansinko na dapat magtatag ng mga programa para sa mga biktima upang mailayo sa iligal na industriya ng human trafficking. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, patuloy na magdadala ng maulap na kalangitan at pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ang habagat batay sa pinakahuling pagsusuri ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA. Asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa bahagi ng Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Barm, Soxargen, Occidental Mindoro, hilagang bahagi ng Palawan at Lanao del Norte, habang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog ang patuloy na mararanasan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. PBBM nagbigay incentives sa mga atletang Pinoy na nag-uwi ng medalya sa bansa. DOT muling pinagtibay ang pangako na palakasin ang industriya ng turismo sa Mindanao. Senator Risa Ontiveros suportado ang pagpapalakas sa presensya ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Show. Manatiling nakatuto para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Sa pagkilala sa mga atletang nag-uwi ng medalya mula sa 32nd Southeast Asia Games at 12th ASEAN Para Games, ipinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pagpapahalaga sa kanilang tagumpay. Narito ang buong balita. Bilang bahagi ng paraan ng pamahalaan na bigyan ng kabayaran ang mga sakripisyo at pagpupunyagi ng mga atletang Pilipino sa paglagay ng Pilipinas sa mataas na antas sa larangan ng palakasan, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pamamahagi ng mga incentives na ginanap sa Malacanang Palace. Nag-uwi ng medalya mula sa 32nd Southeast Asian Games at 12th ASEAN Para Games ang mga atletang Pinoy.
Ayon sa Pangulo, matagumpay na napatunayan ng mga atletang Pinoy ang kanilang galing at dedikasyon sa larangan ng palakasan. Nagpasalamat ang Pangulo sa kanila pati na rin sa mga coach nito sa kontribusyon sa pagdala ng karangalan sa bansa. Ipinahayag din ng Pangulo ang determinasyon na suportahan at palakasin ang husay ng mga Pilipinong atleta. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, ukol sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, nagbigay ng pahayag si Senador Risa Hontiveros na suportado niyang pagpapalakas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, sapagkat ito ay bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon kay Hontiveros, kung hihilingin ng Philippine Navy at Armed Forces of the Philippines ang reinforcement at pagre-refurbish, ay handa siyang maglaan ng suporta para mapondohan ang rehabilitasyon. Iginiit din ng senador na dapat lamang i-refurbish ang BRP Sierra Madre para na rin sa mga kasapi ng Philippine Navy Marines na nagsusulong at nagtatanggol ng soberanya ng bansa. Dahil sa kawalang plano ng Philippine Bamboo Industry Development Council ukol sa pagresolba ng issue sa industriya ng kawayan sa Pilipinas, kwinestyon ng senador na si Nancy Binay ang mga gawain ito. Ani ng senadora, paanong uusbong ang industriya kung ang kanilang konseho ay dadalawang beses lamang sa isang taon kung magpulong hinggil sa isyong kinahaharap ng sektor. Matatanda ang mayroong naipasang batas sa Senado ang Senate Bill 2172 na naglalayong magsulong sa industriya ng pagkakawayan sa Pilipinas. Dahil dito inusig ni Binay ang konseho na maging responsable upang mapabilis ang pag-angat ng naturang sektor. Pinangunahan naman ng Department of Health or DOH at ng DOH Health Emergency Management Bureau or HEMB ang pagsasagawa ng 2023 Disaster Risk Reduction and Management in Health or DRRMH Learning and Development Summit na ginanap sa Olongapo City, Zambales, kamakailan. Sa pakikipagtulungan sa iba pang mga kasosyo ng sektor ng kalusugan, ang kaganapan ay isinagawa bilang tugon sa pandaigdigang panawagan na paigtingin ang mga proyekto tungo sa DRRMH. Ito rin ay naglalayo na bumuo ng kakayahan sa province-wide at city-wide health system sa mga lugar ng DRRM sa pagtataguyod ng disaster mitigation, preparedness, response, recovery at rehabilitation upang lumikha ng isang mas ligtas na pamayanan para sa Pilipino. Sa iba pang balita, nanawagan ng kalihim ng Department of Interior and Local Government or DILG na si Benhur Abalos Jr. sa bawat lokal na pamahalaan na gumawa ng tanggapan ng Violence Against Women or VAUDES sa kada barangay upang matugunan ang isyong kinahaharap sa bawat komunidad ukol dito. Alinsunod sa DILG Memorandum Circular No. 2023104, pinag-uutos na ang mga lokal na pamahalaan ng probinsya, lungsod at munisipyo ay inaasahang magtayo ng VAUDES upang maging tanggapan ng reports at kaso para matugunan ang gender-based violence issue sa bawat lugar. Ukol kay Abalos, ang punong barangay ay mas nararapat na magluklok ng babaeng namumuno sa VAUDES at magiging mas mainam kung trained itong mangisiwa ng gender-sensitive cases. Muling pinagtibay ng Department of Tourism or DOT ang kanilang pangako na isulong ang Mindanao bilang isang ligtas at kapaki-pakinabang na destinasyon para sa lahat. Inihayag ito ni DOT Undersecretary for Legal Concerns at Chief of Staff May Elaine Bathan bilang kinatawa ni Tourism Secretary Cristina Frasco sa 2023 Post-SONA Philippine Economic Briefing na ginanap noong ika-9 na Agosto sa Dusit Dito Hotel sa Davao. Isinaad din ni Bathan na sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Frasco, ang DOT ay patuloy na nakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ito ay upang maihanda ang industriya ng turismo, hindi lamang sa pagkakaiba ng ating mga produkto at portfolio ng turismo at pagbibigay kapangyarihan sa ating mga local government units upang lalo pang isulong ang mga tourist destination na naitatag na, ngunit para mas mapaunlad pang ibang umuusbong na tourist destination sa bansa.
Alinsunod sa pagsusulong na wakasan ang smuggling cases sa bansa, ang Bureau of Customs ay nangumpiska ng nakulimbat na kaha ng sigarilyo sa lugar ng Sultan Kudarat. Alamin ang buong detalye mula kay Jade Buhoy. Nakalipas ang 2 linggo mula ngayong araw ng Agosto, nasabat ng Bureau of Customs o BOC ang mahigit 187,000 pisong sigarilyo sa Sultan Kudarat. Tinatayang 374 ang nasabat matapos ang Intelligence Investigation Service ng ahensya sa nasabing lugar. Ang investigations operations ay alinsunod sa proyekto ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na Oplan Mega Shopper, kung saan naglalayon itong wakasan ang smuggling, paggawa, pagbebenta at pagpapakalat ng mga smuggled products. Dahil rito, paiigtingin pa ng BOC ang kanilang polisiya na protektahan ang bansa sa ganitong gawain bilang bahagi ng mga pangunahing programa ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio na maisulong ang pagsunod sa international standards. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. PLV student tutors sumalang na sa training para sa Tara Basa Tutoring Program. Mga opisyal ng Japanese Railway nagsagawa ng inspeksyon sa NSCR. Nakaambang pagtaas ng presyo sa merkado ikinabahala ng ilang food vendors sa QC. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Dismayado ang ilan sa mga sari-sari store owners sa Quezon City hinggil sa nagbabadyang pagtaas ng presyo ng ilang mga produkto sa merkado. Ito ay kasunod ng anunsyo ng Department of Trade and Industry or DTI hinggil sa petisyon ng ilang mga manufacturers na taasan ng presyo ng kanilang mga produkto dulot ng taas presyo ng raw items. Bagamat karamihan sa mga store owners ang hindi sang-ayon sa petisyon, wala naman daw silang magagawa kundi ang magtaas rin ng presyo ng kanilang paninda dahil apektado rin ang kanilang puhunan. Samantala, siniguro naman ng DTI na masusi nilang pag-aaralan ang hirit na taas presyo ng mga manufacturers. Sinimula na ang pagsasanay ng higit sa 500 aspiring student tutors mula sa pamantasan ng lungsod ng Valenzuela ngayong araw. Ang mga estudyante ay magsisilbing mga tutors para sa Tara Basa tutoring program na isinusulong ng Department of Education or DepEd at Department of Social Welfare and Development or DSWD. Sa pangunguna ni Vice Presidente at DepEd Secretary Sara Duterte at DSWD Secretary Rex Gatchalian, layunin ng programa na makatulong sa mga Grade 1 learners na matutong magbasa at mga magulang upang mabigyang gabay sa parenting style. Ito ay sa pamamagitan ng pagturo ng mga college student volunteers kapalit ang cash incentives sa kanilang serbisyo. Nitong ika-9 ng Agosto, nagsagawa ng inspeksyon ang mga opisyal ng Japanese Railways sa mga istasyon ng North-South Commuter Railway or NSCR sa Bulacan bilang bahagi ng kanilang pagsasanib puwersa sa Philippine National Railways. Ang NSCR ay naglalayong mapadali at mapabilis ang biyahe na mauugnay sa Pampanga, Bulacan, Metro Manila at Laguna. Ang modernisasyon ng proyekto ay inaasahang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa ekonomiya at magdadala ng mas magandang kalidad ng buhay sa mga residente. Sa balitang sports, ibabandera ng Philippine Pride and Southeast Asian Games long jump champion na si Janry Ubas ang 13 kupona ng Pilipinas sa 66 Tokay Athletics Championship. Ang athletics meet ay nakatakdang naganap sa ika-26 hanggang ika-27 ng Agosto sa Fukuoka, Japan.
Kabilang sa mga pambato ng Pilipinas na lalahok sa kompetisyon ay sina Ron Malipay sa men's triple jump, Jessel Lumapas sa 400-meter run at Sara Dakinan sa long and high jump, javelin throw at 100-meter hurdles. Samantala ang tatlong atletang nabanggit ay muling makakasamang lumahok ni Ubas sa Asian Games na nakatakdang gaganapin sa China sa darating na Setyembre. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, PBBM kinumpirma na walang kasunduan sa China na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Show. Mall-wide sales at roadwork suspendido pansamantala bilang paghahanda sa FIBA World Cup. Senador Risa Ontiveros suportado ang pagpapalakas sa presensya ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Show. Senador Nancy Binay kwinestyon ng Philippine Bamboo Industry Development Council sa kapabayaan sa industriya ng kawayan. Mga opisyal ng Japanese Railway nagsagawa ng inspeksyon sa NSCR. Philippine Pride John Riubas babandera sa Tokay Athletics Meet. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Post. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Post.